Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po, andito tayo sa pagpapatuloy ng gawain sa makatuwid yung pagbibigay ng buhay, ng mensahe sa araw na ito. Ang atin pong bibigyan ng buhay, yung unang aralin, ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas sa Kapitulo 3, versikulo 18 hanggang 25. Ito po ay naisipahayag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na tayo man, babae, lalaki, naging ama man, o ina, naging mga anak. Tayo pong lahat ay may tungkulin sa isa't isa. Ano po ang sabi? Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. Ibig kong sabihin dito, ang pinapahayagan dito ng ating dakilang Panginoon, yung mga babae na may asawa, na dapat magpasakop sa kanilang sariling asawa, hindi sa asawa ng iba. Yan po ang ibig sabihin niya. Ibig kong sabihin nito, ito po ay nagpapakita ng kababaan ng pag-iisip, lalong-lalo na sa babae na kinakailangan magpasakop. Kaya nga sinasabi, sa inyong asawa. Kaya bawal dito yung ikurap yung asawa ng iba. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Sa mga lalaki naman na may asawa, dapat po ipakita natin yung pag-ibig sa ating asawa, hindi lang sa salita. Kahit araw-arawin pa natin sabihin, I love you. Pero kung hindi man lamang natin sinabihan, kumain ka na ba? Nag-almusal ka na ba? Baka ang mamaya niya, nagsabi nga tayo, pero paglalait naman. Naligo ka na dahil masakit sa loob yun. Kaya dapat, ang iano natin, yung pagpapahalaga sa asawa. Ngayon, siyempre, sa mag-asawa, siyempre magkakaroon yun ng anak. Ano naman ang tungkulin ng anak? Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng bagay sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Ibig kong sabihin, yung mga anak, tayo man ay matanda na, may asawa na rin, pero may magulang pa tayo, kasama pa tayo dun sa mga anak. Ibig sabihin, hindi lang ito para sa mga bata, yung mga anak na maliliit pa, natin na kailangan magsitalima. Ano pong pagsitalima? Pagsunod. Halimbawa, may pinapakiusap yung magulang na mag-araro. Pwede naman, kung kaya naman ng katawan. Dahil anak. Ngayon naman, sa mga maliliit, kinakailangan ang pagtatalima po kasi, yung pagsunod sa lahat ng sinasabi ng magulang. Dahil sa panahon po ngayon, halos marami na po ang tigas ulo. Kapag inuutusan, magrereklamo, may sasabihin pa, nakasimangot, ayaw nang sumunod sa magulang. Sabi dito, sa lahat ng bagay, kahit anong sinasabi ng magulang, dapat hindi lang dinadal sa tainga tapos susunod lang, kundi may purpose bakit tayo pinasusunod ng magulang. Dahil pagdating ng takdang panahon, kapag mayroon na rin tayong kanya-kanyang sariling pamilya, yun naman ang ituturo natin sa ating magiging mga anak. Kaya po, sa mga anak, ang pagsunod hindi po masama. Ang mahalaga, magsabi kung pagod na, pwedeng maya-maya kunti. Huwag lang magreklamo. Ano pang sabi dito? Mga ama, huwag ninyong ipamungkay sa galit ang inyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. Ito naman po, relasyon ng ama sa anak. Pag sinabing ipamungkay sa galit, dapat po, huwag nating masyadong higpitan. Huwag nating bibigyan ng pagkakataon para ang bata magrebelde. Hindi, sa kainahunan, magandang payo, yung madali lang maunawaan, na simpleng pakikipag-usap para pumasok o kumbaga
sabi sa Bicol, magtadom. Pumasok sa kanyang puso hanggang sa iyon ay paglaki niya, iyon ay kanyang maaalala at tatandaan niya yan. Dapat po, huwag nating papanghinain ang loob ng ating mga anak. Mga alipin, ito naman po para sa mga tao na nagtatrabaho. Pag sinabing alipin, employee o nakikipaghanap buhay, nagtatrabaho, binabayaran yung oras at pagod. Ano ang sabi? Magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay, sa mga yaong ayon sa laman ay inyong Panginoon. Magsunod po tayo kung ano ang mga patakaran ng amo natin. Kung halimbawa, sinabi alas 7, nandito ka na, para pumasok, bibilangin niya ang oras, pagkatapos yun, may sahod naman yun. Kaya po, ang pagsunod sa patakaran ng amo, isa pong uri ng pagpapasakop yan. Kalooban po yan ng Diyos. Sabi, hindi sa paglilingkod sa paningin, na masipag lang kapag nandyan yung amo, kahit wala, nakatalikod, dapat isipin palagi natin, may Diyos na nakatingin sa atin. Huwag nating dadayain yung oras, huwag nating dadayain yung, kumbaga, yung nagawa natin sa maghapon, sa 3 oras, dapat kahit wala yung amo, nagtrabaho ulit tayo ng 3 oras, parehas pa rin ang ating ginagawa. Kumbaga, hindi natin dinadaya ang ating amo. Dahil, hindi naman niya kinukulangan ng bayad sa atin. Hindi sa paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi katapatan ng puso na mga takot sa Panginoon. Kaya kung alimbawa po sa buhay natin, nakasentro yung takot natin sa Panginoon. Pagdating po sa trabaho, i-apply din natin na magiging seryoso tayo sa pagtatrabaho dahil alang-alang sa Panginoon ang iniisip natin. Na hindi yung pakitang tao lang yung kasipagan, kundi may tao man yan o wala, dapat meron tayong accomplishment, meron tayong natatapos. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. O ano man ang ginagawa natin, kay mahirap man yan o hindi, alang-alang sa Panginoon, kung doon tayo nakatuta dahil yun naman yung in-applyan natin, yun ang gusto natin, yung ang hilig natin, ang mahalaga, meron tayong natatapos o nagagawa. Inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Ibig pong palang sabihin, yung payo sa ama, o mga babae, o lalaki, ganon din sa mga alipin, isa po pala yun na, kumbaga, lahat ng ating mga ginawang kabutihan sa ating kapwa. Ugnayan ng ama sa anak, mabuti yung pakikitungo natin. Ugnayan ng babae sa kanyang asawa. Pakikipag-ugnayan ng lalaki sa kanyang asawa. At alipin sa Panginoon. Kapag yan po pala na-perfect natin, sabi dito, tatanggapin ninyo ang ganting mana. Meron po pala tayong reward. Sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Iisipin palagi natin na kaya natin ginagawa ng mabuti yung kapwa natin. Dahil sumasa kanya rin ang ating dakilang Panginoon. Kahit na masama yung amo, kailangan nating irespeto dahil nananalangin din naman siya kahit siya'y masama. Humihingi rin naman siya ng tawad. Kaya po, kumbaga, ang lahat ng bagay, palagi nating isip, kaya natin ginagawa ito alang-alang sa Panginoon. Sapagkat meron tayong reward na tatanggapin sa pagkabuhay na maguli sa mga patay. Bakit po? Sabi dito, sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginawa at walang itinatanging tao. Kaya po tayong mga tao tinuturuan dito, tayo man ay mabuti, tayo man ay masama. Depende po ang ating reward na tatanggapin
doon sa ating mga ginawa. Kung gumawa tayo ng mabuti, ang reward sa atin, mabuti rin. Kung gumawa tayo ng masama, ang tatanggapin natin, paghihiganti ng Panginoon. Sabi nga, sa gumagawa ng mabuti, ganti na may kasamang pagpapala. Pero, sabi ng Panginoon nga, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Kaya sa gumagawa ng mabuti, ganting pala. Sa gumagawa ng masama, paghihiganti. Sapagkat ang lahat ng may mga mapagpakumbabang puso handang sumunod sa kalooban ng Diyos, ang reward po noon sa pagkabuhay na mag-uli sa mga patay, buhay na walang hanggan sa piling ng lumikha, sa piling ng kaharian ng Diyos, kasama natin doon si Kristo, ang mga anghel. Pero, doon sa mga nagsisigawa ng masama, dalawa lang po kasi ang nilalakaran ng tao. Binigyan ng kalayaan ng tao mamili kung mabuti ang gagawin o masama. Kung tayo ba'y saan madadala? Sa nasa ng Espiritu na tayo'y magpakabuti, sapagkat ang Espiritu'y mula sa Diyos, o nasa ng laman, na iyan ay may limitasyon lang. May hangganan, may kamatayan. Pero po, ang pinaka-priority po dito sa atin, sabi doon sa pangalawang aralin, ang buhay sa bilang tao may hangganan. Lahat ng karangyaan, lahat ng gusto nating gawin, magagawa natin. Pero, pagdating sa hulihan, merong paghihiganti ang Panginoon. Sapagkat, ang kalalabasan natin yan, kung gumawa tayo ng masama, papunta naman tayo doon. Tatanggap ka ng buhay na walang hanggan, pero walang hanggang paghihirap din doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya po kung titingnan po natin dito, tayo pong lahat ay pinapakiusapan ni Apostol Pablo, mamili tayo kung ano ang gusto nating gawin. Gusto ba natin buhay na walang hanggan? Targetin natin yun sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na gawa. Pero kung tayo, ang iniisip natin, dito lang sa ibabaw ng sanlibutan, wala po tayong tatanggapin doon. Malamang doon tayo sa kahirapan ng dagat-dagat ng apoy at asupre. Kaya po dito, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, respeto ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki, ganon din sa asawang lalaki sa kanyang asawang babae, relasyon ng anak sa magulang, ama sa anak, alipin sa Panginoon. Mga basic lang po yan na itinuturo sa atin. Kapag iyan po ay sinusunod natin, napasasakop na tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya yan po ang ilagay natin sa ating isip, sa puso, upang sa ganon, bit-bit natin yan mula ngayon kapag tayo lumabas sa pokla ito, mag-apply natin sa ating sariling pagkabuhay. Siguro hanggang dyan ibagi natin. Salamat po sa Diyos at anuman po ang ating mga kahilingan sa Diyos, ipagkaloob na ba sa ngalan ni Kristo Jesus. Isang mapagpalang hapon o tanghali sa ating lahat.